Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo po sa amin ng lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang kalinis-linisang ina ng Diyos. At kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Nang likhain ng Panginoon ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ang bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, "Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at tungkol sa masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain ka niyon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoon, aking Diyos, kay dakila mon talaga. Ang taglay mong kasuutay, dakila rit marangal pa, nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang, umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap, mayroon silang kasiyahan, pagkat bukas ang iyong palad. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Natatakot mga matay, kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Panginooy papurihan, abakong sariling buhay. Magsitayo po ang lahat. Ikaw, Panginoon, ang siyang
Panginoon at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayo lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala ring pangunawa?" Tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi." Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. "Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo. Minsan pa magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi rin po, Padre. Apo Kacheng, good evening. Una, maraming salamat sa tawag dito, pang-unawa, sa paghintay din. Yun. At salamat, wala akong narinig na, "Ba't ngayon ka lang?" Sasapakin kita kapag pagod na akong maghapon. Kanina pa tayong madaling araw lagising. Biro lang. Napakalaking bagay, yung ganyan. Nakaka-relax, nakakatulong, nakakalakas. Mga ganyang bagay-bagay. Sa akin, ano po? Yung kasi may mga tao na kuminsan ang alam lang kasi nila yung sa kanila. Oo. Alam niyo po ba yun? Yung ang mahirap pa, akala mo pag-aari ka nila. yung bang sabi ko nga, madaling araw pa kasi tayo, no? Madaling araw pa tayo nakagising eh. Kaya nga, pagkatapos ng misa, yung mga batang nangumpisal, 132. Tigda 2 minuto na lang yun, kamo. Yung ganun ba? Times 2 mo na lang yung times 2 mo na lang yun, talagang umaga at hapon eh. Natapos meeting. Well, ayaw ko namang magpalusot, pero yun ang katotohanan.
Ah, kaya napakalaking bagay, nasabi ko nga, napakalaking bagay ng pangunawa. Napakalaking bagay. Saan nga ba dapat gamitin ang pangunawa? Saan nga po ba dapat gamitin ang pangunawa? Napakalinaw naman. Pangunawa o pag-intindi. Di po ba ang ibang kahulugan, ang ibang salita na ginagamit natin sa pang-unawa, ang pag-unawa ay pag-intindi o pang-uunawa ay ang pag-i-intindi. Ang salitang intindi, intindihin mo naman siya, ay tunay na nagpapahayag na mas malawak ang iyong kaisipan, mas malawak ang naaabot ng iyong karanasan, mas higit na marami kang nakikita kaysa sa isa. Ito ang sinasabi ng ating banal na pagbasa. Ngayong kapistahan ng ating mahal na Birheng Maria ng Lourdes, na nagsasabing hindi ang pumapasok sa bibig ng tao o ng kanyang kinakain ang nakapagpapa-rubi sa kanya, kundi ang lumalabas o nanggagaling sa kanya. Ang konteksto po kasi ng ang konteksto kasi ng ating pagbasa ngayon, wala pa yung kopya ko. Tumatawag yung pinsan. Ano ba to? Dali. At hindi po kasi mawawala niyan. Anyway, babalikan ko na lang yung kodigo ko. Ang konteksto kasi ng ating ebanghelyo, tinutulig sa ang Panginoong Hesukristo pati ang kanyang mga alagad. Ano ang pagtulig sa ginagawa ng mga eskriba at mga pariseo? Yung mga tao bang they interpreted the law with the understanding of human mind. Yung po bang ang interpretasyon nila sa batas ay interpretasyon lamang ng tao at hindi interpretasyon ng Diyos. Ang sinasabi nila, para bang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, bawal kumain ng dinuguan. Bawal po ba talaga? Ano naman ang kinalaman ng dinuguan sa kaligtasan? Wala. Marumi daw ang dugo. Dagdagan mo naman dugo. Dagdagan mo naman yan. Dagdagan mo naman dugo. Dagdagan mo naman dugo ang dinuguan. Kapapangan no? Bumibili ng dinuguan. Kaya mga kapapangan, mahilig sa magparugo-rugo. Dagdagan mo naman dugo nga na. Rugo. Tayo Manila. Sa pagbili niya ng dinuguan, dagdagan mo naman dugo. Dinagdagan ng dugo. Binili niya. Ano lang po yung kwento. Anyway, wala na. Ang konteksto kasi, yun nga po, tinutulig sa ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad. Na maliban sa kumakain ng hindi malinis ang kamay, kumakain pa sila ng mga pagkain ipinagbabawal. Sa tanang pagkaalam ko, wala pong bawal na pagkain. Huwag lang sa sobra.
bawal sa akin yan. May debensa ko. Kaya bawal dahil sumobra ka. Para bang kapag sumusobra ka lang sa galit, kapag sumusobra ka sa galit, bawal na yan. Pag sumusobra ka na sa inis, sandali. Hinto ka muna. Kapag sabi ng ating pag sobra na yung meron ka ng pagdaraya, sobra na yan. Kahalayan, sobra na yan. Pagkainggit, paninirapuri, kapalaluan, at kahangalan, sobra na yan. Ito ang bunga na nanggagaling sa loob. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa tao. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, pakinggan niyo po ito. Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Sa kadalasan, ang Panginoong Jesus, sinasabi niya yung pinakahuli Ang may pandinig ay makinig. Kadalasan po, yan ang sinasabi. Ang may pandinig ay makinig. Kapag sinasabi niyang, importante sasabihin ko. No, kapag sinabi niyang importante, napakahalaga na sasabihin niya, sigurado po, sasabihin niya, ang may pandinig ay makinig. Inilagay po sa huli. Ano po yung nasa unahan nito? Bago sinabi yung hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparami sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang nagmumula sa kanya, ang may pandinig ay makinig. Heto po, noong panahong yon, muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Mga kapatid, ang tunay na taong umuunawa ay ang nakikinig sa kanyang banal na salita. Ito ang mabuting balita at punto ng ating ebanghelyo. Sabi nga kanina, pabiro, salamat. Sabi ko, salamat, walang nagtanong na, ngayon ka lang hamang. Ibig po sabihin yung pagdating sa pag-unawa, yung tunay na pag-uunawa, ang pakahulugan natin, malawak. Kapag ang tunay na tao nakakaunawa, malawak ang kanyang kamalayan sa karanasan. Sa ibang pananalita, para bang hindi lang ang sarili niyang nakikita ang totoo at tama, kundi pati rin ang mga bagay na hindi niya nakikita. Hindi lang niya sinasabing, malinis ang bansang Pilipinas, ang aking bayang Pilipinas, dahil lang malinis sa bahay niya. Pero, sa daan naman pala ay puno ng basura. Ang sinasabi ng Panginoon, tingnan pati ang bagay na hindi nakikita ng mata ng tao. Alin po yung hindi nakikita ng mata ng tao? Yung kinakain nakikita pero yung kalooban, hindi ito nakikita. Dadapat ito naman pala ang pinagmumulan ng kanyang banal na salita at ang pakikinig sa kanyang banal na salita sa pamamagitan ng kaibuturan ng ating kalooban na may nagsasabi sa atin sa ayaw natin at sa gusto. Ito ang tama. Ito ang mabuti.
ito ang banal. Sa ayot, sa gusto natin, mga kapatid, sa pananampalataya, sa araw-araw po natin pamumuhay, makikita natin ang tunay na pag-unawa ay ang pakikinig sa kanyang banal na salita. Ang pakikinig na nagdudulot sa atin ng tunay na kahulugan ng kanyang pagka-Diyos sa ating piling. Tunay na pagka-Diyos sa ating piling, ang ibig ko po sabihin dito, totoo siya dahil nararamdaman mo siya. At ang nararamdaman mo, ang lumalabas sa iyo. Hindi po ba't projection ang tawag dyan? Projection, ibig sabihin, kapag malungkot ka, ano po ang makikita sa mukha mo? Eh di, nalulumbay, nag-iisa, mahaba ang baba, mukha, malungkot eh. Hindi po natin pwede sabihin, okay ako. Okay, ito, tingnan mo yung mata mo, umiiyak. Ang lungkot-lungkot na mata mo, tapos sasabihin mo, okay ka, masaya ka? Hindi. Ano man ang nasa kalooban natin, ano man yung may nararamdaman natin, lalabas at lalabas ito. At ang tunay na taong marunong umunawa, sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga tagapakinig, dahil pinariringgan niya kung tutuusin, sinasabi niya totoo sa mga Pariseo at sa mga Eskriba, pakinggan niyo lang. Pakinggan niyo lang. At kayo ay tunay na magkakaroon ng pag-uunawa. Mali ang anak mo, sobra na yan, tama na yan, hindi pa siya nakinig, pinalo mo, para huminto siya. Isang tanong, isasagot. Tama po ba yun o mali? Pinalo mo siya. Tama po ba yun o mali? Kung hindi rin naman mga baliw, ang mag-asawa, baliw ka ako dahil nagkamali ang asawa, ilang araw hindi kakausapin. Sa huli-huli kakausapin din pala. Hindi ba naman baliw? Sino pinahihirapan? Sarili. Ano po ba talaga sinasabi ng Panginoon pagdating sa pagpapatawad? Ano po ba sinasabi ng Panginoon pagdating sa pag pinag-uusapan ng pag-uunawa sa pagpapatawad? Sa ating buhay, alam naman po natin na ano man ang nakikita natin ay hindi ang nakakasama sa atin. Kundi yung lumalabas sa atin. Eh bakit pinalo mo yung bata? Bakit hindi mo siya kinausap? Saan ba nang galing yun? Sa loob. At hindi sa labas. Nasaan ngayon ang pag-uunawa? Kung nanggagaling ito sa labas. Tunay na pangunawa ay nasa loob. At ang kahihinatnan ng sinasabi ng ating banal na pagninilay, wala ka ng ibang dinadama kundi ang kalooban ng iyong Diyos Ama.
That is the bottom line. Ito ang punot dulo. Kung minsan po, sobra tayo kasi sa kabihasnan eh. Kaya nga po ako, sa totoo lang, ako po natatawa at nalulungkot at the same time. Kapag po mayroon akong nakakausap na kung makapagsalita para pong alam ang lahat. Sa totoo lang po, tayong lahat katitilang ang ating katiting. Di po kayo sakay ng eroplano, hindi nyo na makikita ang tao eh. Opo. Kahit ilang feet lang, hindi mo na makikita ang mundo eh. Napakalaki ng mundo. Pero may mga taong kung humawak ng katotohanan, ay parang sila ang nagmamay-ari nito. Hindi po ba't nasabi ko noon sa inyo kung pag-uunawa ang pinag-uusapan sa katotohanan, wala nang ibang katotohanan kundi ang Panginoong Diyos. At ang katotohanan na siya nagmamay-ari. Tayo lang po, kung pababayaan lang natin siyang makita, makaisa sa ating pagkatao, ito na, sa tingin ko po, wala nang ibang gagawin ng lahat, wala nang ibang makikita kundi ay naunawaan kita, ay naunawaan kita, naunawaan kita, naunawaan kita. Yun ang kulang. Yun ang kulang sa kasalukuyang kapanahonan. Bakit? Kasi ang sariling kabihasnan ng pinagpipilitan. Sabi ko nga po, minsan galit na galit ako dun sa asawa ng kuya ko, yung ate ko eh. Ano, binibili niya ng cellphone sa mga anak niya. Mga anak naman niya, mga pamangkin ko, yung nandito lang sa Pilipinas, sila na lang. Tito, among load. Tito, among pabili ng load. Ibang, para sa akin noon, nung makitid pa yung utak ko sa bagay na ito, huwag mo naman ibili yung anak mo na hindi mo kayang yakapin. Pinapag-aral na nga alam. Nasa aking isip, hindi ko sinasabi. Hindi ko sinasabi sa, sa ate ko. Tinutulungan na nga kayo sa pagpapaaral sa mga bata. Tapos, tuturuan mo pa sila sa karangyaan. Para bang, ano ngayon kung wala sila cellphone? Ang mahalaga, makatapos sila sa pag-aaral. Yun po yung nasa akin eh. Sa tingin ko, tama ako. Mali pala ako. Sino ba naman nanay, sino po ang nanay na gustong mapag-iwanan ng anak niya? Sino ang nanay na kapag Pasko, gusto niyang ibili ng kahit walang-wala, ibibili ng bagong damit ang anak niya? Hindi po ba tama siya? Sa bandang yun? Sino po tama? Siya o ako? Pareho kaming may tama. Ang pinag-uusapan po ay ang pangunawa. Sa isang napakalaking katotohanan na nanggagaling sa loob at hindi sa labas. Nasaan po ba ang Diyos? Nasa loob. Ito ang tunay na pangunawa na meron tayo upang makitang malinaw. Ang tunay na pangunawa ay ang nakikinig sa kanyang banal na salita. Amen? Sa pang-araw-araw po nating pamumuhay, mga kapatid, stress-free, ika nga. Stress-free. Sabi nga, Mamong, yung anak ko, napakalikot. Sabi ng nanay, mas mahirap kung ikaw ang malikot ka.
bata yan eh. Bata. Eh, natural na sa bata mo. Ang malikot eh. Eh, mas mahirap malikot ang puwit ng nanay eh. Yung ganun po ba, yung kumisa kasi, yung pangunawa, yung, yung nakikita lang natin yung bista natin. Nakikita lang natin, parang sabi nga, bakit daw yung mga kabayo may piring? Bakit? Bakit daw? Nahihiya, wala sa lawal. Bakit? para hindi distract sa daan, sa dinadaanan, para hindi ma-distract, para focus lang siya. Eh, kahit nga may piring ka eh, kung dumaan naman yung daga, yari ang kabayo. Ay, hindi po natin may iwasan ng mga ganyang karanasan na kailangan talaga nanggagaling ang paningin sa loob at hindi nanggagaling sa labas. Intindihan naman po natin ang ating Panginoon. At huwag naman sana laging, Panginoon, alam ko naman naiintindihan mo ako. Eh, given na po yun. Totoo naman naiintindihan tayo ng Panginoon. Dahil ang pangunawa niya, siya mismo yung may akda nito eh. Kaya sa pang-araw-araw po natin pamumuhay, tara po, gawin natin magaan ang buhay natin at ng ating kapwa. Sa pamamagitan ng pang-unawa na nanggagaling sa kanyang banal na salita. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Mga mahal na kapatid sa pananampalataya, pagpatuloy natin ang pagpupuri sa ating Panginoon ng bukas ang kalooban at sa bawat kahilingan ang ating itutugon ay, Panginoon, ipakita mo sa amin ang iyong awa. Panginoon, ipakita mo sa amin ang iyong awa. Para sa mga namumuno sa inang simbahan, ang aming Papa, mga obispo, mga pari, madama nawa sa kanila ng mga dukha, nagugutom, tumatangis at minamalit sa lipunan, ang pagmamahal na dulot ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipakita mo sa amin ang iyong awa. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, ang ating Pangulo at mga tagapagpatupad ng batas, patuloy nawa silang maglingkod ayon sa halimbawa ni Kristo na nabuhay para sa kapakanan ng mga maliliit sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipakita mo sa amin ang iyong awa. Para sa mga institusyon at mga taong naglilingkod at tumutugon sa mga kapatid nating kapuspalad, suklian nawa ng Panginoon ang kanilang kabutihan upang maganyak pa silang tumugon sa tawag ng panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipakita mo sa amin ang iyong awa. Para sa lahat ng mga dukha at may karamdaman, ang Panginoon nawa ang tunay na maghari sa kanilang kalooban, tungo sa kaligtasan ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipakita mo sa amin ang iyong awa. Panginoong maunawain at bukhal ng walang hanggang awa, ikaw ang nagbuklod sa aming lahat upang kami magkatipon sa oras na ito upang unawain ang iyong kalooban.
na ang pangunawa pala ay nagdudulot ng kalawakan, hindi lang ng kaisipan, kundi ng aming kalooban. At ang pagkamalawak na ito magdudulot ng kapayapaan at kapanatagan dahil isa itong pagsuko sa iyo sa kabila ng aming mga maraming kaalaman ay may pag-aming katitinglang at wala man lang ito sa iyong kabihasnan. Turuan po kaming lalong magpakumbaba sa araw-araw naming karanasan upang makita ang mga bagay-bagay ayon sa iyong pananaw at paningin at kalooban bilang aming Diyos na nabubuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo. Pag-aalay.
Manalangin kayo mga Magsitayo. kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyaw na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa aming mga anak mo na iyong tinipon sa oras na ito ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya Ama. Hinati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli niyang pinasalamatan ang Ama. Binigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo. At para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihalay namin sa iyo itong tinapay na nagbibigay buhay
at itong kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay minarapat mong tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami lahat na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa sila'y muli mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo rin kami at pagindapating makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid, tumawag tayo sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng dasal na itinuro ng Panginoong Jesucristo. Hinihiling namin kami adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at hanggang ngayon ay sinasabi mo pa rin sa amin.
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo, Panginoon, ang pananampalataya ng iyong mga anak. At huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kapayapaan sa inyo lahat. Ang lahat po ay magsilod. Mga kapatid, ito ang totoong pang-uunawa ng Diyos Ama sa bawat isa. Ang Panginoong Jesucristo. Mapalad tayo hanggang ngayon, pinapaalala pa rin na anuman ang mangyari, ang pagmamahal pa rin niya ang maghahari. Palad tayong tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay dadalhin tayo lahat sa buhay na walang hanggan. Amen.
Magsitayo ang lahat. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tanggapin niyo ang kapatid ng pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa. Humayo na kayo sa kapayapaan ng ating Panginoon sa Kristo. Salamat sa Diyos.